Samantala, mga kapanayam natin ngayon, si Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Gunigundo, kaugnay ng paggalaw ng halaga ng piso. Magandang hapon po, Governor Gunigundo. Ay, magandang hapon naman sa inyong lahat at sa lahat ng ating makapapanood ng ating show. Apo, sir, matanong ko po, ano po ba yung dahilan kung bakit ang piso kontra dolyar? Ano po ba yung mga sinasabing mga factors na nagpapahina po sa ating piso? Totoo na humihina ang palitan ng piso laban sa dolyar. Ito ay hindi dahil sa ang Pilipinas ay humihina ang ekonomiya. On the contrary, ang ating bansa ay nanatiling malakas. Yung pong ating GDP umakit ng 7.8, pababa ang ating inflation, yung pong ating balance of payments ay nanatiling positive. Ngayon, ang dahilan po kung bakit humina ang palitan ng piso laban sa dolyar because of negative sentiment. Negative sentiment dahil unang-una, nag-announce po ang US Fed chairman, si Ben Bernanke, na maaaring itigil nila yung tinatawag nilang quantitative easing. Pag ito po ay tinigil, maaari pong magkaroon ng mga ganitong epekto. Una, maaaring umakyat ang interest rate sa Amerika. Pangalawa, ito rin ay nangangahulugan na nagkakaroon ng improvement sa US economy. So ito ibig sabihin, maaaring magbaliktaran yung ibang mga kapital na pumupunta sa Pilipinas, sa emerging markets, Thailand, Singapore, Malaysia, at maaaring bumalik ito doon sa Amerika. Ito ang dahilan kung nagkakaroon ng nervousness sa market at marami ang nag-iisip na wala ng currency play, so maaaring kinakailangan ay bumalik sila sa Amerika. Una yun. Pangalawa, nagkaroon din ng announcement, no? Ang ating pamahalaan mula ito naman sa galing sa BSP at sa National Statistics Office. Sa BSP, nakita natin na medyo humina ang foreign direct investment. Yung foreign direct investment naman ay medyo humihina yan dahil may mga seasonalities, ano? Minsan tataas, minsan baba, depende dun sa buwan. Doon naman sa exports, may paghina ang ating exports. Ito yung ating kakayahan na magluwas ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Nangyari naman ito kasi nakikita natin ay mayroong significant drawdown ng inventory yung iba natin mga nag-i-import mula sa ibang bansa. So, basically, this is negative sentiment driven, pero umaasa tayo na ito'y mag-stabilize dahil sa nananatili namang matatag yung ating macroeconomic fundamentals. Sir, kasi siyempre ang dolyar kinikita po ng mga Pilipino rin, ng mga OFWs, pero iniisip po natin, is favorable po ba sa bansa or sa mga individuals lang po ba ito favorable? Well, favorable ito sa mga exporters at saka sa mga OFW remitters kasi mas maraming piso ang kanilang tatanggapin sa bawat dolyar na kanilang ipinapadala sa Pilipinas. Subalit kung magpapatuloy naman halimbawa ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa Amerika o sa iba pang advanced economies like langis, pagkatapos humihina ang piso laban sa dolyar, ito ay maaaring magbunga ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. Hindi ko sinasabi na aakyat ang presyo ng mga bilihin, pero maaaring maapektuhan ito. Kasi marami pa rin tayong inaangkat mula sa ibang bansa. Okay. Ang pamahalaan ay nagbabayad pa rin ng utang. So kung hihina ang palitan ng piso laban sa dolyar, meron ding epekto ito sa ating kakayahan, halimbawa sa pamahalaan, na i-sustain yung mga proyekto na kanyang isinasagawa at saka naman doon sa mga nag-i-import ng langis at iba pang mga produkto, mas mamamahal yon. Okay. So, may mga masasaya, pero meron na rin mga malulungkot. So, pabayaan natin ang merkado na mag-determine sa kalalagyan ng piso dolyar sa mga darating na panahon. Sir, aside po from those that you've mentioned already, ano po ba yung mga iba pang sektor na naapektuhan ng paghina ng piso? Ano naman po yung siguro yung mga sectors na yun nga, magbe-benefit din po mula sa paghina ng piso? Well, yung ating BPOs, no? Yung Business Process Outsourcing, kasi kumikita yan ng dolyar. So, kung kumikita ng dolyar yan at ang dolyar, mas marami silang piso na tatanggapin sa bawat dolyar na kanilang kinita. Doon naman sa mga ibang korporasyon na may utang na panlabas dahil sa mamamahal ang dolyar laban sa piso, kinakailangan naman nilang magdagdag ng mas maraming piso para bayaran yung nananatiling $1 na kanilang pagkakautang. So, may mga pluses and
minuses yan. Pero umaasa tayo na hindi masyadong maapektuhan ang pambansa o pangkalahatan na katatagan ng ating ekonomiya. Okay, sir, matunog din po sa balita yung sunod-sunod nga po na pagtaas ng presyo ng langis. Meron po ba nga kinalaman dito yung paglakas din po ng dolyar? Ang ano po yan, ang pagtaas po ng langis, presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, dahil ang po sa balita na pag-i-improve, no, pagbuti ng kabuhayan sa Amerika at kahit na sa Europa may mga ilang pag-unlad na rin. So pagka ganyan na nangyari, ibig sabihin inaasahan ng mga producers ng langis na aakyat yung demand sa kanila. So maaaring yan isa sa mga dahilan kung bakit umaakyat. Pero pag tingnan natin, yung futures prices ng Dubai o kaya ng Brent, ito yung dalawang klase ng langis, makikita natin yung futures prices actually pababa. Pababa yan hanggang 2014, 2015. Pero kung magpapatuloy ang pagbuti ng kabuhayan sa Amerika at sa ibang mga bansa, maaaring makapagdala ito ng patuloy na pagtaas naman ng presyo na hindi lamang ng langis, kung hindi ng iba't ibang commodity, ng ibang commodities like food. So ito nga po nakikita nga natin ang paghina ng ating piso. Ano naman po ba yung inaasahan natin na trend ng piso buong taon? Is this something that's gonna continue na paghina? Well, inaasahan natin broadly magiging patuloy na magiging matatag yung palitan ng piso laban sa dolyar. Kasi kung kukunin mo yung average mula sa simula, ang more or less mga 41 pesos to a dollar, no? Hindi natin kasi alam kasi kung ito negative sentiment driven, hindi natin alam kung ano ang kapupuntahan ng mga dahilan kung ba't ang sentimiento ng merkado ay nagiging negatibo. Pero kung titingnan natin ang macroeconomic fundamentals, yung ating balance of payments, inaasahan natin ito ay matuloy na magiging matatag, in surplus position. So that is fundamental basis of the continued stability of the peso-dollar rate. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang hapon pong muli, BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo. Maraming salamat at magandang hapon din sa inyong lahat.